Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Drop Everything and Read program sa mga paaralan sa Mountain Province inilunsad bilang pagpapabuti sa kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral sa lalawigan. Si Donna Kawis sa Balyo mula RP Bontoc sa balita. Nairugi ita alawas itinaduma-duma eskulaan dito'y Mountain Province ti Drop Everything and Read wenno DEAR program ti Department of Education. Panggap ti DEAR ang mapasayaat ti panagbasa dagiti estudyante iti elementarya ken sekundarya a pag-adalan. Na ituding atunggal Biyernes ti lawas ket maipatungpal ti DEAR. Maipalagip nga iti naisayangkat a DepEd Mountain Province Schools Division Office Local Chief Executives Kumustahan 2024 in padamag ni Curriculum Implementation Division Chief Kadlayag nga adu nga estudyante dito'y probinsya ti marigatan nga agbasa kang runaan nga oral reading miscue dagiti nasurok 5,000 estudyante iti grades 4 ingana 7 ket mispronunciation sarunuan ti repetition, omission, substitution, insertion, reversal ken refusal to read. Inayon ni Layag nga ti dadumapay nga obserbasyon ti DepEd MPSDO iti naisayangkat nga Philippine Informal Reading Inventory Pretest dagiti estudyante iti probinsya ket ti lack of expression wenno monotonous tone iti panagbasa, panang disregard iti punctuation marks, word by word reading, ken panang itudo iti tunggal balikas iti basbasaan da. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Kawis Balyo. Department of the Interior and Local Government o DILG Kalinga Provincial Office kinilala bilang mother-baby friendly workplace ng Department of Health Cordillera Administrative Region o DOH-CAR. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nabigbig iti Department of Interior and Local Government Kalinga Provincial Office kas mother-baby friendly workplace manipot iti Department of Health Cordillera Administrative Region iti January 16, 2024. Inkumpirma daytoy ni Gina Daisis iti DILG Kalinga Provincial Office. Nabigbig iti nasaong opisina kalpasan na nakakomply daytoy iti requirements iti lactation station in the workplace assessment iti November 29, 2023. Sigun ko ni Daisis, malaksid iti pasilidad na isubmitar dagiti sa special report ken activities may naig iti lactation babaan ti Provincial Health Office Kalinga. Malaksid iti breastfeeding station adamot laeng iti child minding station para kadagiti ubing. Kastamot nga da iti IEC materials ken daduma paraphernalia manipod PHO Kalinga tapno maipromote iti breastfeeding. Sigun pay ken kuana, kaunaan iti DILG Kalinga Provincial Office kadagiti DILG CAR offices ana certifyan iti DOH nga accredited mother-baby friendly workplace. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Laguna Town Farmers natulungan ng digitalisasyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Balita mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Natulungan ng digitalization ng Laguna Town Farmers, partikular ang mga naninirahan, sabay ng liliw sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa probinsya. Ayon sa Pavalidan Los Baños-based Southeast Asian Regional Center for Graduate Studies and Research in Agriculture o SIARCA na inilathala ng PAA Calabarzon ay napagtanto ng crop growers of Liliw Upland Farmers Marketing Cooperative ang malaking potensyal sa paggamit ng digital marketing sa pamamagitan ng AgriX application para maibenta ang kanilang mga produkto. Sa tulong ng sabing application ay naging mas episyente at mabilis ang mga transaksyon ng pagbibenta ng mga magsaka ng kanilang produkto sa merkado gamit ang makabagong teknolohiya. Nakapagpatayo rin ang kooperatiba ng multipurpose building sa Liliw Town proper na nakapag-generate ng extra income para sa mga magsasaka. Mula sa RP Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Shooting schedule ng Survivor Quebec sa El Nido, Palawan, inilatag na ng Tourism Office ng nasabing bayan. Narito si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Iglatag din iyan ang opisina ng turismo sa El Nido ang shooting schedule iyang Survivor Quebec nga matatabo sa pera ka mga puro Lagoon sa Asambet nga kilala para kunan sa nasyon. Impisa sa petsa 9 ang Pebrero hasta petsa 20 ang Marso, magashoot sa Hidden Beach, ig sa Marso a 10, dabubuhatin ang sa Secret Beach. Igpapailam da iang opisina ang turismo sa munisipyong da nga sirado ang regular nga pagpasyal sa Asambit nga mga puro Lagoon, tenged ang production team lamang anay ang ultimong kakagamit ang reality show nga dia. Dugang dang isasarado sa publiko sa regular tour ang Kadlaw Lagoon sa Pebrero 21 a 22 ig a 28. Tulad datura sa Marso a 1 a 8, 9, 18, 26 ig a 27 para inged sa eksklusibong pag-okupar ang lugar nga dia sa taping ang Survivor Quebec. Una rendang ing aprubahan iyang munisipyo ang El Nido ang Special Mayor's Permit iyang grupo nga mipetsang Enero a 4, 2024. Matatandaan na pera digi ay pera rendang kabeses nga naging pwesto ronda ang reality show nga Survivor ang pera kasikat ang mga parokunan sa Asambit nga munisipyo. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lizelle Pilapil. Mga pamilya sa lungsod ng Calbayog na apektado ng sunog nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito. Sa ngaran ni Calbayog City Mayor Raymond Uy ug Vice Mayor Rex Taguman, ginpangunahan ni City Councilor Rosella Adji Sumagang ang distribusyon sa government assistance sa mga pamilya nga apektado sa sunog sa Barangay Tinambakan Sur sa tunaglabay nga Domingo, Enero 14, 2024. Ang grupo ang ginkokomponer sa mga representante sa City Social Welfare and Development Office CSWDO, ginpamunuan ni Department Head Betty Jane Arnejo, DSWD Regional Office 8 ug Tinambakan Barangay officials ang nagdistribuar food packs, kitchenwares, clothes, hygiene kits ug grocery items sa mga pamilya. Sigun naman kan Konsehal Sumagang nagtutuyo ang relief operations nga mapaiban ang epektos na remalaso sa tan mga apektado nga mga pamilya ug propiedad. Andam naman ang syudad nga magpaabot oportunidad sa mga biktima sa sunog nga makapag-rebuild ngan recover sa pinakamalaksing nga panahon. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. 2022 National Outstanding City Nutrition Action Officer nasungkit ng Tandag City. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nakuha sa City Nutrition Action Officer sa Tandag City ang prestiyosong pasidungog sa natad sa panglawas ug nutrisyon. Napili si Dr. Raven John Heli isip 2022 National Outstanding City Nutrition Action Officer human ang masusing evaluation ug validation nga gihimo sa National Nutrition Council niadtong milabay nga tuig 2023. Sa lain nga bahin, napasidunggan usab isip Crown Awardee o Consistent Regional Outstanding Winner for Nutrition ang Tandag City sa maayong implementasyon niini sa nutrition program sa tuig 2022. Kalabot niini gikatakda nga mudawat sa maong pasidungog si Heli sa umaabot nga Pebrero 12 didto sa kauluhan apil ang iyang cash prize nga 60,000 pesos. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. $923 learning kits ipinamahagi ng isang NGO sa mga learning center ng Abot Kaalaman sa Pamilyang Bangsamoro o AKAP program ng MBHTE sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Mabut pa siyam nga tuskawhaan tag 2 learning kits impiyang mahagi sindeng nga World Vision hamuknan government organization pamag kabataan nag-iiskola AKA program sin Ministry of Basic Higher and Technical Education atau MBHT Sulu. Habay tahi Raynor Imperial, Manager for Humanitarian Affairs in World Vision, timagda sila na mahagi si mga learning kits sin sila sa iaun haduwain-duwaing AKAP Learning Center hapatikul iban indanan. Sa tagyawi raysab nila in Maybung iban parang sin Alwa, adlaw yan isab Jumaat inapanamaw Omar Ivan Luhos. Luon sin learning kits in notebook, drawing book, pad paper, pencil, crayons, gunting, onday sab payong, flashlight, whistle, iban kaibanan pa. Kaya kitaan niya agihi imperial in kuyaga pamayhuan si mga kabataan. Nagpakatawag si mga kits. Magpatara nga kahalakaan si mga kits ini amon mapakay nila hapag school. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.